Nagising ako nang wala sa tabi ko si Cornelio. Panaginip lang ba yun? Walang gana akong bumangon at lumabas ng kwarto, pero paglabas ko ng kwarto ay naamoy ko na ang isang pamilyar na amoy. Cornelio, umupo ako sa upuan kaya napatingin siya sa akin. Love, gising ka na. Bakit? Kailan ba dapat ako magising? Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Good morning, love. Susurpresahin sana kita. Breakfast in bed sana, kaya lang nalate ako ng gising eh. Thank you, love. Salamat kasi pinatawad mo ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kapag di mo na ako tinanggap. Mahal kita eh, mas mahal kita. Chancing ka lang. Kumain na nga tayo. Love, di ba gising ka nung sa ospital magkaalaman? Bakit? Yung sa magulang mo, kilala ko na. Paano? Kinuha ko ang cellphone ko at may ipinakitang litrato. Ang litrato ng tunay kong pamilya, ikinwento sa akin ni Kuya. Pinapahanap nila ako, mamimit ko na rin sila. Bakit ka umiiyak? Kasi makikilala ko na ang tunay kong pamilya, na-e-excite ako. Sana lang mahalin nila ako. Naluluha ako kapag naiisip ko na baka hindi nila rin ako mahal. Mahal ka nila, hinanap ka nila dahil mahal ka nila, at kung hindi ka nila mahalin, ako mamahalin ka ng buong buo kasama ng magiging anak natin. Salamat kasi hindi ka sumuko sa akin, naiintindihan kita na saktan kita. Nanood uli kami ng TV na saktong ikinadating nila Kuya at Ate Dayan na ngayon ay nakasimangot. Bakit nakasimangot ka ate? Kasi yang kuya mo sabi ko gusto ko pumunta ng amusement park, tas dito kami dumiretso. Sa amusement park na lang sana kayo dumiretso kuya. May kailangang malaman eh, at saka pupunta naman kami dun tatlo. Ha? Tatlo? Sino yung isa? Confirmed na pupunta, bakit tuwang-tuwa ang lalaking ito? Anong confirmed? Buntis siya. Oh my gosh kuya, may pamangkin na ako. Nagtatalon-talon pa ako sa sobrang saya. Congrats ate at kuya. Thank you Almira, bunso, kaya kami nandito kasi tumawag sina tita and tito. Tita and tito, sino yun? Baka yung kapatid ng parents niya. Your parents? Bakit? They want to meet you later, they said as soon as possible. Love, wag ka na umiyak, masaya lang ako at gusto nila akong makilala. Matapos ang usapan namin ay umalis na sila ni ate at didiretso na sila sa amusement park. Nagsuot lamang ako ng isang maxi dress at 2-inch heels together with light makeup. Gusto ko maging maayos ang mukha ko pag nakaharap ko ang tunay kong pamilya. Ayokong humarap sa kanilang mugto ang mga mata at namumula pa sa kakaiyak. Ang ganda talaga ng love ko. I'm so excited to see my real family. And I'm happy to see na masaya ka. Nang matapos na ako sa pag-aayos ay pumunta kami sa bahay nila Cornelio. Naabutan pa namin sa sala sina tita at tito kasama si Cara. OMG, Almira, you're here na. Saka ako niyakap ng pagkahigpit-higpit. Mom, hindi na makahinga si Love, wag mo nga ipagdamot si Almira. Samantala nung nakaraan wala kang ginawa kundi magpakalunod sa alak. Hay nako, you know what sweetie, he's been wasted simula nung lumabas ka ng hospital. Sabi niya baka wala na daw kayong pag-asang magkabalikan because of what he did. And I'm so happy na maayos na kayo. I realized tita na dapat I should forgive Cornelio, mahal ko po siya ng sobra. Sabi niya pa ate, he can't live without you, wag niyo naman akong ibuking. Magbihis ka na nga, yes saan ba kayo pupunta? Sa bahay po ng real parents ko, kilala mo na sila ate? Tumango ako, ang mga Pedrosa po ang tunay kong pamilya, ang karibal sa negosyo ng pamilya ni Kuya Enzo. Masaya kami para sa iyo anak, niyakap ko siya, thank you tito. No sweetie, you should calling you as mom and dad, sure mom and dad. Habang inaantay namin si Cornelio ay nagkwento sila tungkol kay Cornelio sa nangyari sa kanya the past 2 weeks. Nalungkot ako ng sobra nang sabihin nila na Cornelio was totally wasting his life because of me, pero hindi nila ako sinisi at naiintindihan nila ang dahilan ko. I'm sorry po. No sweetie, wala kang dapat ika-sorry at binigyan mo lang ang sarili mo ng break para sa lahat na nangyari sa buhay mo. Ang swerte ko at nakatagpo ako ng ganitong mga tao na dadamayan ako. Huwag kang umiyak dyan, kikitain pa natin ang pamilya mo. Love, binigyan mo lang ang sarili mo ng break away from us kaya no need to say sorry kasi naiintindihan namin.
We go na go mom, babalik na lang kami ulit. Sumakay kami sa kotse niya at dumiretso sa address kung saan ibinigay ni kuya. Kinakabahan ako at na-e-excite habang nasa biyahe kami, nahalata naman ito ni Cornelio kaya hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan ang likod ng palad ko. Everything is gonna be alright, tumagilid ako papaharap sa kanya, tinitigan ko siya buong biyahe. Pagkarating namin sa mansyon ng tunay kong pamilya ay pinapasok na rin kami kaagad ng gwardya. Binati pa ako nito, maligayang pagbabalik iya. Bumaba na si Cornelio sa kotse at umikot para alalayan ako pababa. Nang makarating kami sa living room ay may isang babaeng nasa 50 na siguro, at isang lalaki na ganun rin sa tingin ko ang edad, at may mga kasama itong dalawang lalaking mukhang mas matanda sa akin. Ang anak mo, umiiyak na lumapit sa akin ang babaeng ina ko pala. Nemesio, Jericho, Sherwin, ang bunso natin andito na. Hinawakan pa ako sa mukha at hinalikan ako sa magkabilang pisngi. Anak ko, matagal ka na naming hinahanap, niyakap niya rin ako gaya ng ginawa ng kanyang asawa, sumunod na yamakap sa akin ang lalaking matangkad na kulay gray ang buhok. Bunso, miss na miss ka na namin, ang huling lumapit sa akin ay yung lalaking itim ang buhok. Ang tagal namin itong inantay, halika, maupo muna tayo. Umupo kami sa kanilang couch, magkatabi kami ni Cornelio. Matagal nang inaasam ng aming pamilya na mahanap ang aming yunakahiha. Sa sobrang tagal ay sa wakas natupad na rin ang panalangin namin. Patawarin mo ang mga kuya at nawala ka, love. Pinisil nito ang kamay ng aking anak, kausap ka nila, pero hindi ka sumasagot. Sorry po, nabigla lang po ako, okay lang anak. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko. Anak, huwag kang umiyak. Masaya lang po ako ma'am kasi makakasama ko na po kayo. Tinatanggap niya ako bilang ina siya, hindi lang po ako makapaniwala, parang panaginip po kasi. Pero totoo po pala ito, tumingin sa kanya ang kanyang nobyo at tinanguan siya nito, tumayo ito at niyakap ako. Mommy, umiiyak siya nang banggitin niya yun, hinaplos-haplos ko ang kanyang likuran. Andito na ako anak, inalo-alo ko pa siya pero hindi siya tumigil. Daddy, andito na si Daddy, niyakap niya ito ng mahigpit. Kuya, bunso, patawarin mo si kuya, wala naman kayong kasalanan kuya. Sobra kaming nang ulila sa iyo bunso, pero andito ka na, bubuuin na natin ang pamilyang nating nasira noon. Nakangiti akong pinapanood sila, masaya ako para sa babaeng mahal ko. Pero masyado na siyang nagiging emosyonal, nakakasama ito sa kanya. Almira, stop crying please, is there a problem Eho? Yes tito, hindi po siya pwedeng umiyak ng umiyak baka ma-depress na naman po siya. Depress, mayroon po siyang situational depression, hindi po siya pwedeng maging emotional at baka atakihin siya ng sakit niya. Treatable ba ito Eho? Yes tito. Umiinom siya ng gamot para dito pero parang walang bisa at nagkaproblema nga po, at walang tigil sa pag-iyak simula nang makalabas siya ng ospital. Habang pinapaliwanag ko ang sitwasyon ni Almira ay biglang sumigaw si tita. Nemesio, ang anak mo, Diyos ko po, napatakbo ako kay Almita na ngayon ay buhat-buhat ng kanyang kapatid. What happened to her Eho? Inatake po siya tita, inihiga siya ni Kuya Sherwin sa mahabang upuan. Antayin lang po natin siyang magising. Nemesio, ano bang nangyari sa anak ko? Ipinaliwanag ni Tito ang sitwasyon ni Almira, at mas lalong napaiyak si tita sa nalaman niya, habang ang dalawa niyang kapatid ay nakakuyom na ang kamao. Lumipas ang isang oras ay nagising rin si Almira, henye tubig. May dumating na babae na may dalang tubig, pinainom niya ito sa kanyang anak. Okay ka na? Inatake na naman ako, bawasan na ang pagiging iyakin para di ka na atakihin. Nagpahanda na rin sina tita ng dinner sa kanilang mga katulong. Mag-dinner na tayo, napuno ng kasiyahan ang hapag-kainan. Pagkatapos namin kumain ay nagkwentuhan pa uli sina Almira at ng kanyang ina, habang ang kanyang ama at dalawang kapatid ay niyaya akong uminom, hindi ako tumanggi at uminom rin. Boyfriend ka ng kapatid namin? Tumango ako. Halos 3 taon na kami. Ikinwento ko sa canals ang naging buhay ni Almira sa kamay ng mga klarete. Nanggagalaiti ang 3 lalaking nasa harap ko. Alam niyo po yung akala ni Almira na kapatid niya ay idemanda ko ho sana.
Kaya lang sabi po ni Almira ayaw niyang mangyari yun, kasi gusto niya bumalik sila sa dati ng akala niyang pamilya. Sinira niya po kami, akala po ni Almira niloko ko siya dahil sa kagagawa ni Minerva. Tapos hindi pa kami nagkakaayos, nabaril siya, dineklara pang comatose siya. Sobra po akong nasaktan nang makita siyang nahihirapan, nasaktan ko pa po si Minerva sa sobrang galit ko. Hindi ko po alam kung karapat-dapat pa po ba ako sa kanya. Sa kinwento mo sa amin, Eho, sa tingin ko karapat-dapat ka pa rin para sa anak ko, boto ako sa iyo, Eho. Sumangayon naman sa kanya ang kanyang mga anak. Gusto ko na po siyang maging isa tito pero ayoko po namang agawin ang oras niya sa inyo. Gusto ko po munang mabawi ninyo ang oras na nawala sa inyong pamilya bago kami maging mag-asawa, hindi ko naman po siya papakawalan. Salamat anak, sobra akong masaya sa sinabi mo, alam kong gusto mo na siyang maging asawa. Walang anuman ho, para sa babaeng mahal ko, Cornelio Eho, huwag ka nang umuwi dito ka na matulog. Tumango ako sa kanya, sa kwarto ka na ni Almira matulog. Umiling ako, dito na lang po ako sa sala, bakit ayaw mong katabi si Almira? Hindi po tita, lasing po ako baka may magawa akong di maganda. I told you honey, Cornelio really respect our daughter. Natawa naman kaming lahat sa sinabi ni Tito. Dun ka na lang sa guest room Cornelio. Inihatid ako ni Almira sa guest room na tutuluyan ko, pero bago siya umalis ay ginawaran niya ako ng isang halik. Thank you love, nang umalis siya ay nahiga na ako at hinayaan ng lamunin ng antok. Anak, ito ka nung bata ka, at ipinakita ang isang litrato ng isang batang babae. Ang cute ko naman, ito naman yung huling picture mo na kasama ka namin. Kasi kinabukasan bigla kang nawala sa park kasama mo noon ang dalawa mong kuya, bakit ka nalungkot? Naisip ko lang ma'am, paano kung hindi ako nawala, will I not be able to meet Cornelio? Magkikita pa rin kayo dahil kung itinadhana kayo, kayo pa rin hanggang dulo kahit iba man ang sitwasyon. Mahal ko siya ma'am, I know anak, at sobrang swerte mo sa kanya. I know may nagawa siya sa iyo pero thankful ako at pinatawad mo siya dahil biktima rin siya. Kanina nang atakihin ka. Kitang-kita ko sa mga mata niya na gusto niyang kuhain yung nararamdaman mo. Ayaw niyang nasasaktan ka anak. Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan, natigil lang kami nang dumating sina Dad at Cornelio kasama ng dalawa kong kapatid. Ayaw niya akong katabi, bad Cornelio, nirerespeto niya talaga ako. Inihatid ko siya sa guest room kung saan siya matutulog saka ako dumiretso sa kwarto ko. Pagpasok ko sa kwartong itinuro ni Mom kanina ay sobra akong namangha sa ganda nito. Galaxy ang theme ng kwarto ko, sobrang ganda, nagpalit lamang ako ng damit at lumabas uli ng kwarto. Dumiretso ako sa dulong kwarto kung saan naroon sina Mom. Kumatok ako ng 2 beses bago buksan ito ni Dad. Bunso, bakit gising ka pa? At pinapasok ako sa loob ng kwarto nila. Wala po, gusto mo bang dito matulog, together with my daddy? Salamat sa may kapal at nahanap ka namin, ano po ang tunay kong pangalan? Kung kinuha ako ng mga klarete, ano talaga ang pangalan ko? Almira Pedrosa, apelyido ko lang pala ang nabago, ibinago lamang nila ang iyong apelyido at wala ka talagang birth certificate ayon sa PSA. Paano po ako nakapag-aral kung wala ako nun? Connections bunso. Napatango ako sa sinabi nila, kaya pala ganun na lang ang nangyari sa akin for the past years na kasama ko sila. Pero sooner or later kailangan kong pumili, at muli ko na namang iniisip. Gumagawa ng madaling paraan, nagkwentuhan pa kami, hanggang sa dinalaw na ako ng antok. Matulog ka na bunso, masyadong malaki ang kama nila ma'am kaya magkakasya talaga kami. Nakatulog kaagad ako sa sobrang pagod. Kinabukasan nagising ako nang tumama ang sinag ng araw sa mukha ko. Nasa kama pa rin sina Mom and Dad, morning bunso. Lumapit ako sa kanila at hinalikan sila sa pisngi nila, morning Mom and Dad. Halika na, baba na tayo, puntahan ko lang po si Kuya. Kuya, paggising ko kay Kuya at nahiga sa tabi niya, Kuya, sigaw ko sa kanya habang kurut-kurut ang pisngi niya. Good morning Kuya, good morning bunso. Ang aga-aga nangungurot ka. Tulog mantika ka kasi kuya, kanina pa kaya kita ginigising, paliwanag ko, di niya pa rin inaalis ang masama niyang tingin sa akin, galit ka kuya. Kung pakakawalan kita, baby,
Bigla siyang tumawa ng malakas kaya napasimangot ako, bakit ka tumatawa? Banibiro lang naman kita bunso, natatawang sagot niya kaya kinurot ko ulit siya. Nang tapos na kaming magkulitan ay nagpaalam ako na pupuntahan ko si Kuya Jericho, katapat niya lang daw ito ng kwarto. Pagkapasok ko sa kwarto ni Kuya ay tulad rin ni Kuya Sherwan, tulog mantika din. Samampa ako sa kama niya at tumalon-talon pero hindi pa rin siya nagising kaya kinurut-kurut ko rin siya. Masakit, gising na kasi Kuya, bunso naman ang aga pa. 8:00 na kaya, giit ko, gising ka na, mag-aalmusal na tayo. O ba't ka na pa tayo? Unang almusal ito na kasama ka namin uli. Oo nga no, sige na, magbihis ka aho mo amoy alak. Tinulak-tulak niya pa ako papalabas ng kwarto niya, sunod kong pinuntahan si Cornelio, hay nako, siguro tulog pa yon. Pagpasok ko sa guest room ay nakahiga siya at nakalagay ang braso niya sa mata niya. Dahan-dahan akong samampa sa kama at niyakap siya. Tulog pa din, tiningala ko siya at pinagmasdan lamang. Sobrang swerte ko sa'yo love, huwag mo akong iiwan kahit anong mangyari, saka niyakap pa siya ng mahigpit. Ilang saglit lamang ay may yamakap na rin sa akin. Hinding-hindi ko yun gagawin sa'yo, mahal na mahal kita eh. Napagdesisyonan na naming bumaba, baka inaantay na kami nila Kuya. Pagkarating namin sa dining room ay nandun na nga sila at nag-uusap-usap. Ang tagal mo naman bunso, lumapit ako sa kanya at kinurot na naman ang pisngi niya, biro lang, si bunso talaga. Makulit yan si bunso mom, sumbong ni Kuya Jericho kaya lumapit rin ako sa kanya at kinurot din siya. Masakit, isinabit ko ang dalawa kong braso sa kanilang dalawa at hinalikan sila sa mga pisngi nila. Naglalambing lang naman ako eh, masaya kaming kumain ng umagan. Nang mag-10:00 na ng umaga ay umalis na kami ni Cornelio at may trabaho pa siya. Inihatid niya lamang ako sa kondo ko at nagpaalam na aalis na siya. Natulog uli ako.